Totoo nga ba na ang kulugo ay nakukuha sa ihi ng palaka? At kapag tinanggal ba ito ay bumabalik lang ulit? Ano ba yan kulugo? Huwag ka ngang magulo. Panoorin po natin ito. Ang pagkakaroon ng warts o kulugo ay hindi naman dapat ikaalarma. Ang pagkalat nga lamang nito ang medyo nakakairita, lalo na kung makati, malaki at dumarami. May 5 pangunahing uri ng kulugo na naaayon kung saan ito tumutubo. Ang common warts ay ang mga warts na makikita sa mga daliri ng kamay at paa. Kadalasang mukhang magaspang, mabilog at grayish ang itsura nito. Ang plantar warts naman ay ang mga tumutubo sa talampakan. Pailalim ang tubo nito at mukhang matigas na balat na may butas sa gitna. Ang flat warts ay kadalasang tumutubo sa mukha, hita at mga bisig. Maliliit at hindi kapansin-pansin ang mga ito na minsay kulay pink, brownish o madilaw. Filiform warts naman ang maliliit na makikita sa paligid ng bibig o ilong at kung minsan sa leeg o sa ilalim ng baba o chin. Para itong maliliit na tags na kakulay ng balat. Ang perifungal warts ay ang mga tumutubo sa ilalim ng mga kuko sa kamay at paa na kung minsan ay masakit at nakakaapekto sa pagtubo ng kuko. Paano nga ba nagkakaroon ng kulugo? May mga naniniwalang nakukuha daw ito sa palaka. Kapag inihian ka o hinawakan mo ang palaka, ay magkakaroon ka raw ng kulugo. Pero hindi naman ito totoo. Ang warts ay sanhi ng HPV o Human Papilloma Virus na nakukuha natin kapag ito'y pumasok sa bloodstream. Gayun din, ang warts ay lubos na nakakahawa, taliwas sa sinasabi ng iba. Maaring maikalat mo ito sa iyong katawan o sa ibang tao. Basta't may maliit na opening sa balat gaya ng sugat, pantal o maliit na kagat, makakapasok ang virus sa bloodstream at kakalat. Ang tanging paraan para hindi magkaroon o makahawa ng warts ay iwasan ang paghawak dito, lalo na kung may sugat ka sa kamay o daliri. At ang payo ni Dr. E ay dapat palakasin ang immune system para malabanan ang katawan ng HPV. Kumain ng masusustansya, mag-hydrate, maging aktibo, at matulog sa tamang oras. Mula po dito sa ating Healing Mission, kasama ko pa rin ang ating mga naturopathic practitioners. Mula sa Healing Galing Antipolo Outlet, nandito po si Ate Nora Palangka. Mula naman sa Healing Galing Cabanatuan City at saka sa San Jose City, Nueva Ecija, nagpapabalik-balik po dyan ang ating practitioner na si Kuya Florentino Binghoy Jr., si Kuya June, no? At mula po sa Healing Galing Tagaytay, kasama natin dito si Ate Ami Ilagan. At ito naman ang ilang pong mga katanungan na ating sasagutin. Mula sa ating Healing Galing Facebook account official, katanungan mula kay Christine Lingit. Sabi niya, hello po doktora, meron po akong tanong. Sana po ay masagot po ninyo. Ang asawa ko po kasi sobrang pangangate, pero sa hita lang at mga binti at nagkakasugat-sugat na po. Hinuhugasan ko lang po ng suka para maibsan yung kate. Ang tanong ko po, doktora, sign ba ito ng lung problem? O merong ibang dahilan kasi sobrang kati daw talaga? Ano pong remedy nito? Sana po ay masagot nyo, doktora, dahil sagabal na po sa pang-araw-araw na trabaho ito ng asawa ko. Salamat po. Naku, Mrs., hindi po yan sintomas ng lung condition. Iba po yun. Ang pagkati-kati, i-check nyo po. Baka may skin condition si mister, no? Baka may warts. Kung may maliliit na warts, makati po yan. Sasalatin nyo po. Baka may parang pagkahinagod nyo yung kanyang balat, no? Doon sa hita at sa binti, kung merong parang tuldok-tuldok na maliliit, no, na maumbok, baka po nagsisimulang tumubo ang warts, no? Nagkokos po yan ng pangangate. On the other hand, kung wala naman pong warts sa tansya ninyo at makinis naman ang balat, i-check nyo po ang sugar level ni mister. Baka po nagdadiabetiko na, no? Pagka tumataas po ang sugar level ng pasyenteng may diabetes, nagkokos po ito ng pangangate na ang pakiramdam po ay parang may gumagapang na langgam sa balat. No? Kung ganun po ang pangangate, ang kailangan po niyang inumin ay herbal serpentina tablet o kung meron po kayong halaman nito. No? 5 dahon ng halaman, hugasan lamang mabuti, kuyumusin sa inyong palad, ilagay sa tasang maliit, buhusan ng mainit na tubig at iinumin po ni Mr.
tuwing matapos kumain, after breakfast, lunch, and dinner. Kung sa tableta naman po at wala kayong halamang serpentina, 2 tabletas lang po ng serpentina tuwing matatapos kumain 3 times a day din. Pero dahil holistic ang approach po natin sa paggagamutan dito sa Healing Galing, dapat po ay iiwasan na ang matataas sa asukal na mga kinakain ni Mister kung ito po ay pangangatid dulot ng diabetes, no? Yung maraming kaning puti, dapat ililimit na lang po sa 1 cup per meal. Pero kung unpolished rice o yung may mga kulay na bigas ang kakainin, mabagal po ma-digest sa system yon. So pwede siyang kumain hanggang 2 cups per meal. Tapos yung mga wala na pong asukal, dapat ang kanyang mga iinumin, hindi na yung matatamis, di ba? At huwag pong pagsasabay-sabayin yung mga carbohydrates. Minsan po kaya tumataas ang sugar natin, tayong Pinoy, ang ugali po natin, pag kumain ng kanin, nag-uulam po ng pansit, pareho pong carbohydrates yun, kaya tumataas ang sugar level. Tapos sa halip na tubig ang inumin, matapos kumain o habang kumakain, ay mga dikulay at matatamis na inumin pa ang iniinom. Minsan naman, kakain ng puto, kapartner pa rin sa pansit. Di pareho na naman carbohydrates yun, di ba? Kaya piliin nyo po ang low carbohydrate diet, okay? At i-check mabuti kung ano po talaga ang pinagmumulan ng pangangati ni Mister, okay? Christine, maraming salamat sa inyong katanungan. Sana ay makatulong ang aking payo sa inyo. At meron din po tayong tampok na hiling halaman sa umagang ito. At kabilang dyan ang cabbage o repolyo. Alam niyo po ba na may red cabbage, may white cabbage, no? So, magkaiba po ang kanilang healing powers. Ang cabbage o yung repolyo sa pangkalahatan po ay excellent source ng vitamin C. Nagtataglay din po ito ng vitamin B at vitamin A. Samantala, kung red cabbage ang pag-uusapan, yung katas po ng red cabbage ay ginagamit sa chronic coughs, no? Matagal na ang pag-ubo. Ayan, gawin nyo pong pinakainumin, mainit-init iti-take. Ganun din, nakakatulong ito sa mga problema ng bronchitis, pati na po sa asthmatic patients, no? Samantala, ang katas naman ng white cabbage na tinatawag ay ginagamit po na pantanggal sa kulugo, no? Yung katas po nito, yung mga warts, no? Pati na yung mga pantal-pantal sa mga paso sa balat ay pwede rin po ito na gamitin, no? Yung white cabbage po yon. Samantala, ang kasoy o cashew, no? Ang langis po mula doon sa balat na nakabalot doon sa buto ng kasoy ay ginagamit bilang anesthetic po sa leprosy at sa mga kaso ng psoriasis at pamahi din po sa kulugo. Pwede pong ipatak ang oil niya, no? Para maging dry yung kulugo at saka parang sinusunog niya, no? Pati na rin po sa kalyo ay pwede itong gamitin. At ina-apply din po ito sa mga crack sa paa kung ang paa po ay nagbibitak-bitak, no? Samantala, isa pang halaman, ang bali-bali o ang milk hedge. Ang ating pong halamang ito ay malagatas, no? Ang katas at ipinapahid po ang katas nito, pwede sa underarm, sa kagat ng insekto. Ayan, kung it's you they're talking about, edi sa underarm. Kung kagat ng insekto, edi dun po sa affected area. Alam niyo po ba sa Amazon, no? Ganun din sa Madagascar, sa South Africa, ang dagta po nito ay ginagamit na panlunas din sa warts, no? Ganun din sa mga bahagi na apektado ng rayuma sa tuhod, ayan, sa wrist, no? Ginagamit po nila sa rayuma. Ganun din sa neuralgia, sa mga problema po sa ugat at pati sakit ng ngipin, toothache, no? Ang balat po ng puno ng halamang bali-bali ay ginagamit din na pampagaling sa mga fractures kung meron kayo nito. Okay? Maaari niyo pong subukin ang healing powers ng ating mga healing halaman. Magpapatuloy po ang inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, Healing Galing sa TV, Year 2. Kung kayo'y may healing katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa questions@healinggaling.ph o mag-post sa Healing Galing official Facebook page. Maaari ding magpadala ng sulat sa Healing Galing main office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Healing Galing hotline number 0921-445-0355. At antabayanan ang sagot ni Dr. E sa Healing Galing sa Radyo 5 tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali.
Mapapanood din sa Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 na umaga at tuwing Linggo alas 10 hanggang alas 11 na umaga. At sa TV5 with Dr. Ian Chef Jeremy, alas 7 hanggang alas 8 na umaga. What's up mga kapatid? Don't be a worrywart kung ikaw ay may warts dahil may exciting recipe tayo para dyan. Ang tawag natin dito ay hardinerang manok. Itlog na rekado laban sa magulong kulugo. Lasapin ang sarap ng hiling sangkap ni wellness chef Jeremy Favia. Dito lamang sa Hiling Galing sa TV, Year 2, Season 8. May ovarian cyst at myoma po ako. Ano po ang dapat kong gawin? Abangan ang sagot ni Dr. E sa Hiling Galing sa TV, Year 2, Linggo, alas 7 na umaga sa TV5. Mga kapatid, isang paalala mula kay Dr. E. Ang happy thoughts and feelings ay nakaka-healthy, pero ang bad vibes and negative intentions ay very stressy. Kagaya ng fake online shops na makikita sa FB. Nagbebenta ng Hiling Galing products na hindi nila carry. Strictly no meetup, no calls please, at SMS only. Iwasan po ito kung ganito ang sinasabi. Isa lang ang aming tunay na Facebook account, ang Hiling Galing Official. At isa lang ang aming tunay na online store na nasa Hiling Galing website. Maging maingat sa pagbili. Tiyakin muna kung totoo para iwas tayo sa stress at hindi tayo maloko.